Hello po sa inyong lahat. Good afternoon po sa inyo. Ako nga po pala si Judy Rian Romano. Um, Ako po ay 14 years old and nanggaling po ako sa grupo ng Honest Sana na pinangungunahan ni Ma'am Hana Garino. And yung area ko naman po is sa Central East na pinangungunahan naman po ni Sir Conrad Tungol. And isa po ako sa mga mapalad na young people na naka-attend sa Youth Revival. Amen. And blessing po sa akin yun dahil nasa plano po ng Panginoon na maka-attend po ako sa Youth Revival at ma-revive po yung spiritual being ko. And yung mga tumatak po talaga sa akin na preaching sa Youth Revival is unang-una po is yung preaching ni Sir Maki. Ito po yung impact of ministry in the family. Yung pinaka na intindihan ko po talaga sa sinabi niya sa preaching is yung the ministry will help you honor your parents biblically. So sabi nga po sa Deuteronomy 5:16, honor thy father and thy mother as the Lord they hath commanded thee. So pagpasensya niyo na po, hindi ko po masyadong kabisado yung verse na yun. So yung pinaka naintindihan ko po talaga dito sa topic na to is kung ano po yung pag-uugali natin dito sa church is dapat dinadala natin sa ating tahanan. So kung gaano po tayo ka-obedient dito sa church, kung gaano tayo ka-respectful, and kung gaano tayo kasipag sa ministry is dapat dinadala natin sa tahanan natin at ginagawa din natin sa ating parents. Dahil yung love po ni God is nagsisimula po siya sa family. Kaya nga po tayo may church na family-centered, di ba? So yung pangalawa naman po is ito po yung sa preaching ni Sir Conrad. Ito po yung impact of the ministry in a career as a student. Ito po yung pinakatumatak sa akin sa sinabi ni Sir Conrad. Ito po yung kung ano ang natutunan mo sa ministry ay dapat ina-apply mo rin sa iyong sarili. Pero paano nga ba makikita sa iyo na ina-apply mo talaga sa sarili mo yung mga natutunan mo sa ministry mo? Siyempre, makikita yun through action. So, kung ano ang actions mo, yun rin ang may impluwensya mo sa kapwa young people mo. So, if you are a Christian, then you should act like a Christian. Amen. And yung mga natutunan ko po sa ministry is, yun nga po, yung maging obedient po, wag pong, and you should dress modestly and dapat maayos po yung mga pananamit natin, mapalalaki man o mapababae. Dapat dinadala din natin yan sa church natin kasi yung actions po natin, yun din po yung mag-i-influence sa mga kapwa natin, yung people doon sa school natin. And dapat ma-encourage natin sila na maging katulad din natin na yung tipong mapapaisip sila na ay dapat, ay si ganito, yung pananalita niya, Kristiyano, yung pag-uugali niya, Kristiyano, yung pag-a-action niya, Kristiyano. Dapat ganito rin kami kasi maganda pala to as a young people. So, ayun po yung natutunan ko doon. And sa split session naman po, yung kanila Ma'am Yang and sa kay Ma'am Rona. So, yung topic po namin doon is the impact of the ministry and our personality. Unahin po natin yung sa kay Ma'am Yang. Yung sa pinakatumatak po sa akin sa mga sinabi niya is yung tungkol sa character. So, yung sinabi niya po na consistently doing right even when no one is watching you. Ito po yung, syempre, as a woman, syempre, dapat we should dress modestly. Kung dito sa church, gaano kahaba yung dress mo, kung yung kulang na lang, pati mukha mo, takpan mo na din ng tela. So, dapat dalhin din natin yun sa labas ng church natin. Kasi yun yung tama sa mata ng Panginoon. Dapat maayos yung panonood natin. So, yung realization ko po dito is we should keep our purity and modesty kahit saan mo po tayo mapunta na lugar. So, sa kay Ma'am Rona naman po, ito po yung sa sinabi ni Ma'am Rona, yung nag-highlight po talaga sa akin, yung sinabi niya po na, are you looking unto Jesus or looking unto your crush? So, I know some of young people is makaka-relate po dito kasi, syempre, young people tayo, hindi natin may iwasan na humangap din po sa mga kapwa natin, young people. Pero, yun nga, kapag may crush ko, syempre, yung, sige po, todo paganda ka, todo panalamin ka. Pero Amen. dapat yung mali yung ginagawa mong yun. Huwag ka na dun sa crush mo magpapansin, huwag ka na dun sa crush mo magpaganda. Dapat sa Panginoon na lang tayo magpaganda. And yung, imbis na tumingin-tingin kayo sa salamin, tignan ninyo
itsura ninyo na kung clear skin ba kayo or what. Instead na sa salamin kayo tumingin, dito na lang, palitan nyo yung salamin nyo ng mas malaking salamin, which is ito, yung Bible. Amen. Sa Bible natin makikita yung tunay na kagandahan ng isang kababaihan. And dito din natin malalaman kung paano nga ba talaga maging maganda as a Christian woman. So kung si Pia Wurtzbach nga po, may motto siya na confidently beautiful with a heart. Basta tayo naman po mga Christian woman, ang ating motto is confidently beautiful with a good character. So yun lamang po, to God be the glory po. Amen. Maraming salamat, Sister Judy Romano.